So, si BBM, ang intention talaga niyan really is for the impeachment to hang over Inday Sara's neck na alam mo yun po pwede niyang ikumpas anytime na convenient na, anytime na favorable na sa kanya yung situation. But who is the person na talagang atat na ma-impeach si Inday Sara? Of course, dalawa yan. Dalawang grupo yan. Yung mga sobra-sobra yung ambisyon na ayaw magpapigil, okay? Yung mga sobrang-sobrang ambisyon na ayaw magpapigil at yung isa naman ay of course yung ginagamitan ni Inday Sara ng confidential funds. Okay? So yung Makabayan Black. So yung Makabayan Black talaga, forever and ever, amen na yan nagalit kay Inday. Hindi talaga nila matatanggap. They want her gone. Wala silang pake. Wala silang pake sa ambisyon ni Bongbong Marcos. Wala silang pake sa ambisyon ni Martin Romualdez. Ganyan-ganyan. For them, kailangan mawala na si Inday ever. Now na. Ganyan. Mawala na siya forever, ganyan. So, sila yung talagang gustong-gusto na mawala talaga si Inday Sara, ma-impeach na si Inday Sara. And ngayon, yung isang klase na gustong-gusto nang mawala si Inday Sara ngayon is of course, kung sino man yung politikong grabe ang ambisyon. Nag-privilege speech ang convicted child abuser na si World Salad Castro na pinsan ni Auntie Claire at binanatan niya ang boss ni Auntie Claire tungkol sa impeachment. Oo nga. Well, pag-usapan din natin yan, ano? Kasi ngayon, ang kuda na lang ng kuda tungkol sa impeachment, mga ano na lang eh, mga makakaliwa na lang eh. Yun, if we're going to look at the ano, if we're going to look at the ang pangalan nito, if we're going to look at the you know, parang ano lang, yung logic, natural consequences of what's happening, ganyan. Ano na talaga, ang mangyayari dyan sa impeachment, magbobotohan yan. And not because of course na dahil yun yung sinuggest ni Tolentino, ganyan-ganyan. Yung ano kasi ni Tolentino, yung foresight ni Tolentino dito sa issue ng impeachment is actually good. At sinabi niya nga na kung hindi natin makukonclude ang impeachment, hindi natin matatapos ang impeachment within 19th Congress, we dismiss the impeachment. Yun yung we should vote in order to dismiss the impeachment. Ganun. So based on that. And wala naman kasi talagang choice ang Senate kundi magbotohan. You really have to vote. You really have to make a stand. Ano to? Pagka nag-recognize natin yung impeachment na sinampa, mare-resolve ba natin yan ng June 30? Of course not. 'Di ba? So it's better na i-dismiss na lang ng Senate yung impeachment na yan. And I think ultimately, mauuwi talaga sa botohan yan whether or not i-dismiss na lang yung impeachment na yan at someone has to file it in the next Congress. Ganon. Of course, subject to the 1-year bar rule and other limitations. Ganyan. I think mauuwi talaga yan sa ganyan. Mauuwi talaga yan sa botohan. Ayun. So, because yun na yung direction ng impeachment sa Congress, malaking-malaki talaga ang chance na madidismiss siya. Okay? Malaking-malaki talaga ang chance na madidismiss ang impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Okay? Kasi yung vote na kino-consider natin ng election tungkol sa conviction o hindi, it assumes that there's going to be a trial. Ito, hindi mo naman kailangan ng ano dito eh. Hindi naman conviction yung pinag-uusapan dito. Conduct pa lang to ng Senate. Is the Senate going to recognize the jurisdiction or the authority to conduct an impeachment trial? At do they take a stand that the impeachment trial is going to cross over? Ganyan. So, naharap sa isang sitwasyon ang Congress na kailangan niya talagang gumawa ng desisyon, na kailangan niya talagang magbotohan. Yun yung sinasabi ni Tolentino. That is the inevitable consequence of all of this. Ayan, that is the inevitable consequence of all of this. So, I think it will end up na magbobotohan ng mga senador, okay, kung sila ay itutuloy nila ang paglilitis ng impeachment o hindi. Ngayon pa lang, ito pa lang ang debate, mainit na yung back and forth nila. Mainit na yung back and forth nila. And sa July 11, it furthers delay the proceedings of the impeachment trial. Kasi parang, supposedly dapat kahapon, nag-start na sila. Well, today, actually, dapat nag-start na sila today, na hindi naman nila nagawa. So, I felt na, ang nangyari, na-dribble ng bonggang-bongga itong impeachment na ito. Okay? Na-dribble ng bonggang-bongga itong impeachment na ito. Kasi kung nakikinig kayo ng mga live namin before, di ba, sa side ni BBM, gusto lang niya, kung kunwari ikaw si BBM ka at saka si Lisa, no? Sa side ni BBM at saka ni Lisa, yung impeachment, hindi yan priority sa'yo.
Gusto mo lang yang i-dribble ng i-dribble hangga't kailan mo makakayang i-dribble. Of course, you want Sara out of the picture. Kasi may mga anak ka eh, meron kang mga ano, may mga pangarap ka, gusto mong magstay sa power eh. And Inday Sara and any Duterte for that matter is going to be a threat to the political to the political ambition of the Bongbong Marcos line. Ayan. So kumbaga parang syempre gusto mo rin mawala si Inday Sara pero hindi ngayon. Hindi ngayon kasi pag nawala si Inday Sara ngayon, okay, there's no reason para yung mga yellow at pinks ay makikolaborate sa kila Bongbong Marcos, 'di ba? Sila na ngayon ang magiging target kung wala ng mga Duterte, clear sila na ang target nitong mga yellow pink na ito. Ganun. And they do not want that. It's too early for that, 'di ba? It's too early for that. So hindi muna sa ngayon. Gagawin nila 'yan for sure in the future given the opportunity. Ganyan, pero hindi muna ngayon. Hindi muna ngayon. So si BBM, ang intention talaga niyan really is for the impeachment to hang over Inday Sara's neck na alam mo yun po pwede niyang ikumpas anytime na convenient, na anytime na favorable na sa kanya yung situation. But who is the person na talagang atat na ma-impeach si Inday Sara? Of course, dalawa yan. Dalawang grupo yan. Yung mga sobra-sobra yung ambisyon na ayaw magpapigil, okay? Yung mga sobrang-sobrang ambisyon na ayaw magpapigil. At yung isa naman ay, of course, yung ginagamitan ni Inday Sara ng confidential funds. Okay? So yung Makabayan Black. So yung Makabayan Black talaga, forever and ever, amen na yan nagalit kay Inday. Hindi talaga nila matatanggap. They want her gone. Wala silang pake. Wala silang pake sa ambisyon ni Bongbong Marcos. Wala silang pake sa ambisyon ni Martin Romualdez. Ganyan-ganyan. For them, kailangan mawala na si Inday ever. Now na. Ganyan. Mawala na siya forever, ganyan. So, sila yung talagang gustong-gusto na mawala talaga si Inday Sara. Ma-impeach na si Inday Sara. And ngayon, yung isang klase na gustong-gusto nang mawala si Inday Sara ngayon is of course, kung sino man yung politikong grabe ang ambisyon. Okay? Ngayon, yung mga nagpahayag na ay hindi kailangan gina tayo sa impeachment, ganyan-ganyan. Of course, ito yung mga politikong bongga yung ambisyon. Ito yung mga politiko na talagang gustong-gusto na nila mawala si Inday Sara. Sa Senate, meron yan. Kaso nga lang kasi, nabago yung tide. Dahil nga doon sa resulta ng eleksyon, nakita nila na if you are politically ambitious, voting to convict Inday Sara in the impeachment will jeopardize your political future. Kung ambitious ka, mag-iingat ka. Okay? Kung ambitious ka, hindi mo gagawin yan. Mawawalan ka ng karir. Mawawalan ka ng karir. So, ganun yung scenario. Pero ang Makabayan Black, wala yung pake. Wala yung pake sa ambisyon ng mga iba, sa ambisyon ni Bongbong Marcos. At, well, ayon sa mga kwentuhan sa kaparangan, isa na lang naman isa na lang naman yung grabe ang ambisyon at the moment na wala na siyang pake. At kailangan na ring mawala si Inday Sara ngayon. 'Di ba? Isa na lang yon yung House Speaker. Yung House Speaker, ayan. So siya na lang, kasi siya yung may pinakamalaking dito eh. Siya may pinakamalaking taya dito. Biruin mo, he made it possible for the impeachment complaint to be submitted, to gather all the signatures necessary para ma-complete yung yung mga taong pipirma sa impeachment complaint. Ang laki na ng investment ni Martin Romualdez dito. So if there would be a group of people na talagang bonggang-bongga yung paniniwala nila at gustong-gusto nila na matuloy ang impeachment, that would be the Makabayan Bloc na napakaingay ngayon at inaaway na ang Senado ngayon na bakit ayaw nilang kumilos dahil nga na-dribble sila ng bonggang-bongga ni Bongbong. Na-dribble sila ng bonggang-bongga ni Bongbong. Ayan, okay. Ayun, so ginaway-away na nila ngayon yung Senate, ganyan, inaaway-away na nila ngayon yung mga nagpo-postpone daw, nagdi-dribble daw ng impeachment complaint. And I think, siguro by now, Risa Ontiveros also felt na, teka, na-dribble ako Ayan. Nare-realize na ngayon ng Makabayan Block na, ano kayo ngayon? Napasakay kayo ni Tambino. Kala nyo Ayan. So, June, sorry, it's June 11. July 11, iba na yung Congress eh. Ayun. So, yon. Impeachment o wala, hindi nakanta, na mapipigilan ang paglipad ng agila. Well, Inday Sara was able to turn things around in such a way na, yung whether matuloy yung impeachment trial or hindi matuloy yung impeachment trial, panalo siya. Yeah, that makes Inday Sara really, really strong. Sa totoo lang. Tigas grabe, no? Biruin mo yun. Mag-isa niya lang. Kalaban niya lahat of varying interest. Di ba? Ayun.
So ngayon, hindi ko alam, baka napaniwala nila na si Bongbong Marcos ay gustong-gusto ring ma-impeach si Inday Sara sa lalong madaling panahon, ganun. Kasi kung ikaw si Bongbong Marcos, kunwari ikaw si Bongbong at saka si Lisa, oo, gusto mong mawala si Inday. Pero gusto mong mawala siya hindi para sa benefit ng iba. Kung mawawala si Inday, dapat shielded ka pa rin, 'di ba? So you want the impeachment to happen based on your own terms. Ganon. Eh, ang problema kasi, itong mga nasa Senado, at itong mga nasa Kongreso at ang ibang mga senador, may iba-iba rin silang agenda kung bakit gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. For them, they cannot wait, no? Wala silang pakialam sa pangarap ni Tambi, pangarap ni Bongbong, or mga ano nila. Basta they want Sara gone. Ayun. So, yan. Nasilayan natin ang leadership ni VP, partida pa yan ha, sabi ni Okan Umalahokan. Maiba po ako madam, ngayon po wala si Franz Caso sa Congress, maikulong na po ba siya? Naka-appeal. Okay, guys, si Franz Castro, convicted siya. Okay? Pero, naka-appeal siya. Okay? Pagkatapos, nakapag-post rin siya ng bail. Okay? So parang, ano yun na natin, parang huwag yun nang paulit-ulit yung tanong na bakit wala sa kulungan si Franz Castro. Okay? This process is available to everyone. Okay? This process is available to everyone. Nakapag nag-appear siya at pinayagan siyang makapag-bail. Ayan. So yun. So pag na-finalize na po yung desisyon sa kanya, na-convict na siya hanggang dulong-dulo at na-exhaust na ni Franz Castro lahat ng remedy laban sa kanya, dun siya makukulong. Ayan. Sabi ni DJ Rowena, di naman pera ni Tambi yung ininvest niya sa impeachment, pera yun ng taong bayan. Yeah, of course, yes. Oh. Siyempre, yun na talaga yun. Yun na talaga ang usapan dyan. Ayun. Sabi ni Cheng, okay po na, itanong ko lang po, sorry na. Hindi, okay lang Cheng. Pero kasi, to be fair, marami rin kasi talagang parang nag-uusisa nga tungkol dyan. So, parang sobrang paulit-ulit na rin, coming from different directions. So, mabuti na rin nasasagutin natin na, ganun nga, na si Franz Castro, okay, under appeal, yung kanyang kaso, kaya hindi siya nakakulong. Ayan, okay? Kaya hindi siya nakakulong. Sayang pera na pinamudmod ni Tambaluslo sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Ending taong bayan na nagsuffer dahil sa paglulustay ng pera ng national budget. True. At wala namang mga nangyari dun sa mga pinamudmod na pera, kundi pinagbubulsa lang rin, diba? Isipin nyo na lang, kaya wala sa kulungan si Castro, bawal hulihin ang endangered species. Oo. Sabi ni John Panto, huwag kayong mainip, makukulong din daw yan. Oo nga, huwag kayong mainip. Ayan. So yun, other people get jealous because I really, really like you a lot, sabi ni Remy Mendez. Ako sa'yo, Remy. Kulit mo. Yung lahat tayo may ambag sa mga nangyayari sa Duterte at Pilipinas, ngayon di lang maganda ang nangyayari. Sabi ni Eng Gaming, yan ang tinuturo ko sa students ko. VP Sara, if able to endure all of this, will be able to run the government in the future nang walang kahit sinong sisinuhin. True. 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 Sabi ni Kumbati Aguila, Ate Joey, ito yung basa ko sa gawin ni VP Inday pag hindi matuloy ang impeachment. Merong malaking press conference si VP at dito niya pasabugin ang hawak niyang nuclear bomb. Ayun nga kung kunwari hindi matuloy yung impeachment, o kung kunwari merong mga pertinent information na hawak si Inday, it doesn't mean she cannot say that at any time, at any moment. Kung walang impeachment, ibig sabihin lang nun, yung bomba niyang hawak, pwede niyang i-detonate sa ibang mga sitwasyon. 'Di ba? Pwedeng sa press conference, pwedeng sa mga ambush interview, 'di ba? So yun yung situation diyan. Ayan. Sabi ni Loyalista Fertaliano Gold, mga loyalista rin pinakabobo, makikipag people power daw sila sa mga pinks. Kaipokrituhan nila, baka nga isali si Mandarambong sa panawagang paalisin True! Diyos ko po, kaya nga yung parang, sigurado kayo sa kakampihan nyo kung sino? Sigurado kayo? Sigurado kayo? Ayan. And I think, kasi na-dribble ng bonggang-bongga yung impeachment, napaasa ang Makabayan Block. Okay? Napaasa ang Makabayan Block na bonggang-bongga dito sa sitwasyon na to. I think they're going to start thinking, they're going to recalibrate, no? Hindi na rin sila magiging, ngayon kasi hindi nila binabanatan si Bongbong Marcos Hindi nila binabanatan, hindi nila kinikriticize heavily, 'di ba? Ayun. Takot silang ituloy ang impeachment dahil baka mabaligtad ang panahon sa halip na si VP Sara Duterte ay si BBM ang ma-impeach. Ayun. Sabi ni Bel Fernandez, posible na hindi tuloy ang impeachment. Labas niya lahat sa press conference katulad ng ginawa niya kay Chihuahua. Ang happy noon for sure. Oo. Ayun. So, ano ang mangyayari kung kunwari hindi matutuloy ang impeachment? Does that mean hindi na mai-impeach si Inday Sara ever? Hindi. Sa 2026 magta-try sila ulit. Magta-try sila ulit sa February 6 ng impeachment.
that would be the last time that they can file an impeachment. They have one shot. Pagdating ng pagkatapos nito, they have one shot. Kasi they cannot file another impeachment ng 2027. Kasi at that point, meron na namang prohibition kasi you cannot file an impeachment kapag 1 year na lang ang natitira dun sa term ng tao. Ganun. Sabi ni It's Me Bernie, Joey, ngayon ko lang nabasa, preparing na si Torre for Sen Batos arrest. Hi, Pilipinas. Ayan. Well, if they're going to do this, something must be really done. I think the Filipino people should wake up and not accept this kind of government na kung saan nangingidnap na lang sila ng mga tao. Kung si PRRD at si Bato, pwedeng na lang kidnapin ng ganun lang, di ba? Parang, at paano na sa atin? Di ba? Sabi ni Shai, Ate Joey, off topic, di mo pa na-discuss yung concert. Sabi mo kagabi sa last part na, pero na-late ko, na-realize na hindi pala napag-usapan. Oo, grabe siya, oo. May nag-PM pa nga sa akin yan eh. So yung Miss Joey, pag-usapan naman natin yung concert ng Ito promise, sa latter part ng live, yung bago ako mag-end live. Ayan, isinulat ko na. Ayan. Pag-uusapan na natin yung concert. Pag-uusapan na natin yung concert. But anyway, before that, before I move on to the next topic, naluloka lang ako kasi ang tawag dito, may mga, yung mga galit na galit ba kay Amy Marcos, na, kilala ko yung mga yun eh. Actually, nandun sila sa screenshot na, yung shinare nila yung video kay Banat Bay. Ganon. Tapos parang kinat nila yung sa live ko, pagkatapos kinat nila yung sinabi ni VP Inday Sara. Ganon. Merong mga nagko-comment na gano'n sa page ni Byron. Yung mga tao na yun, mga super galit na galit kay Amy at mga galit na galit rin sa akin. Mga galit na galit rin sa akin kasi siguro hindi makapalag. Ganyan, ayan. Baka namura or whatever, gano'n. So galit na galit sa akin for some reason. Ayan sila, Rose Bing Short, sila Desuyo, ganyan. Hindi ko maintindihan. Parang, di ba kayo pinipilit na, suportahan kung ayaw nyo diwag, Diyos ko. Kung ayaw nyo diwag ngayon, kung ayaw nyo kay Amy, di ba kayo pinipilit, di ba? Ngayon, kung pipilitin nyo ako not to see the value of Amy, and to, follow your emotions and, just be irrational like you, 'di ba? Hindi nga ako ganoon, 'di ba? Hindi ko maintindihan. Parang bakit galit na galit? At bakit kayo galit na galit yung iba yung point of view, ganyan. But anyway, itong mga to, sila yung nag-edit ng video. Ganon. Parang live namin ni Kuyang EB, we were talking about the conversation between Amy Marcos and Attorney Kaufman. And then si Attorney Kaufman, si Amy Marcos na nag-post siya, sabi niya, parang nag-usap sila, ganyan-ganyan. Tapos yun, let's bring PRRD home, ganyan-ganyan. So syempre, naturally, at expected naman yun, yung mga anti-Amy talaga, ang reaction talaga, ay nako, may epal, ganyan-ganyan. Nako, mag-ano naman yan, yung sasabihin niya, siya ang nagpa-uwi kay PRRD, ganyan-ganyan. Mga ganong chene-chene, ganon. And part of the video, I said na nag-usap si Kaufman at saka si Sen Amy. Ganon. And, I think, nag-usap naman talaga sila. Kita-kita naman. Nakaupo sila sa working table, nag-usap sila, whatever. Kung ano man yung napag-usapan nila, I'm pretty sure that would include yung whatever Amy Marcos had done as a foreign relations committee chairperson, and Kaufman is the lawyer of ICC lawyer of PRRD in his ICC case. Diba? If the two of them are going to talk about if the two of them are meeting and are going to talk about things that are in line in their work, diba? Kahit meet and greet lang yan. Kahit meet and greet lang yan, yung professional meet and greet lang yan, of course, tatanungin yan, what did you do? What are you doing right now? What did you do in the hearing? Things like that. I mean, even if it is a bare minimum conversation, I'm pretty sure, yun yung mga napag-usapan dyan. Diba? So ngayon parang, this is what I don't get, This is what I don't get. Why do you think isasama ni Inday si Amy sa Hague kung wala lang? 'Di ba? At hindi kasi nila naintindihan. Hindi kasi nila naintindihan yung sa live ko po kasi mahaba dito. Kapag nag-usap kami dito, may konteksto, okay? May konteksto. Okay? Bago pa pumunta ng Hague si Inday at saka si Senator Amy, nagpunta sila sa Qatar. At sa Qatar, nagbibiruan si Amy at saka si Inday na, si Senator Amy, uuwi na nga niya yung uuwi na nga niya si PRRD, ganyan-ganyan. Nagagaganon siya. Inday was joking about it. Okay? Inday was joking about it. Lalo na't nag-file na si Amy sa ombudsman. Correct. Ayun. At pagkatapos, lalo pa, at hindi pa rin close. Hindi pa rin naman close, hindi pa rin nagko-conclude. Ang pangalan nito, ang hearing ni Amy on the
yung sa abduction ni PRRD, hindi pa yung nagko-close eh. 'Di ba? Hindi pa yung nagko-close. Kung nag-usap sila ni Attorney Kaufman, paano kung kunwari si Attorney Kaufman meron pala siyang mga gustong questions na, is it possible that you can ask this during your hearing because this is something that might, those kind of conversation is not impossible to imagine if these two people who are talking about the abduction of PRRD met. 'Di ba? Diyos ko po naman. Mahirap bang ano yun? Mahirap ba yun na naisipin? Mahirap ba yun naisipin? 'Di ba? At wala pong nagsasabi, okay? Wala pong nagsasabi dito na bibitbitin na nila si PRRD pagka-uwi. Wala pong, hindi ko alam rin sa mga iba diyan, okay? Na parang meron kasing nagpapakalat. Sino ba yung nagpapakalat na iuuwi ni Amy? 'Di ba? Baka si Inday yung nagpakalat, siya yung nag-joke eh. Nag-joke siya nung nandun siya sa Qatar eh. 'Di ba? Parang feeling ko parang ang liit na bagay nito, my God. Ang liit na bagay nito. Pagkatapos parang, ba't niya pinapakalat na si Amy ang kineme-kineme? O di hindi na siya nag-hold ng isang napaka-useful na hearing pero tapos minute ang lawyer, ginamit ang mga factual information na na-solicit through the hearing dito sa Pilipinas doon sa mga submission ni the collaboration had already start. Diba? It had already started. It started nung nag-submit pa lang ng when Kaufman questioned the jurisdiction of ICC. Nag-start na yung collaboration. 'Di ba? Nag-start na yung collaboration. Yung sa submission ni Kaufman questioning the jurisdiction of ICC, ginawa niya ng reference doon yung hearing ni Amy Marcos. So for your information, nag-start na ang collaboration doon pa lang. So that is a fact. And you cannot change that. Okay? This is not about promoting Amy kayo ng Amy, ganyan-ganyan. Kasi ang reasonable ng mga pagde-deny ng ibang mga tao kasi sa mga facts eh. Yun yung nakakapagod. Yun yung nakakapagod. It's not about you like Amy or not. It's about, that's the fact. The submission of Attorney Kaufman will prove that. Sa tingin ninyo, paano makukuha ni Kaufman yung proceedings ng Committee on Foreign Relations hearing ni Amy kung hindi siya nakikooperate kay Amy, kung hindi siya nakipag-collaborate? 'Di ba? Sabi ni ano yun? Sabi ni Alminda, di lang sa Qatar, Joey, nung nag-rally sa Manila, biniro rin ni VP si Amy na ikaw na bahala magpauwi kay PRRD ha. Correct! Ayun. Ilang beses yung sinasabi yun eh. So parang and even if Inday is saying that, hindi ba tayo naniniwala na gano'n na, talaga ba, grabe naman to si ganyan-ganyan. I'm pretty sure, tumutulong lang in certain capacity si Senator Amy, but tumutulong siya in order to bring PRRD home. Yun yung klaro. 'Di ba? Yun yung klaro. Ngayon, yung parang ikaw magko-correct kayo tungkol sa ibig sabihin ng collaboration, okay? Lumagay lang kayo sa tamang lugar. Okay? The question on VP Inday, noong nandun sila sa Duterte Street, nung tinanong siya, what is the role of Senator Amy in the case? Inday Sara is a lawyer. So ngayon, ang sagot dyan, syempre wala siyang role sa case. Okay? Hindi naman siya defense lawyer. Hindi naman siya witness. Hindi naman siya prosecutor. Hindi syempre wala siyang role sa case. Wala siya doon. Ganun. Hindi siya magde-decide kung ano ang itatakbo ng kaso. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Na wala kang role sa case, hindi ikaw ang magde-decide kung ano ang mga gagawin sa kaso, hindi ikaw, wala kang specific na role na ginagawa dyan as a witness, as a reference, as a, ano tawag dito? Amicus curiae or whatever. Wala kang ganon. Ang role lang dyan ni Amy, reference siya ni Kaufman. Oh, ibig sabihin, reference siya ni Kaufman. Hindi no eksaktong case. Reference siya ni Kaufman. Ngayon, pag nakipag-collaborate ka, hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin na wala kang role sa case, hindi ibig sabihin na wala ka ng role in different capacity.
Okay? So parang sana ano, tinataas natin yung level ng pag-iisip natin. And we do not mislead people. 'Di ba? Sana hindi natin mini-mislead yung mga tao, hindi natin tinitreat na yung audience natin ay mga bobo. If the person doesn't have any role on the case, it doesn't mean wala siyang role in different capacity. Ayun. Attention doon sa ayaw kay Imee, dapat ilagay niyo sa isip niyo na si Imee is our useful enemy. Basta makakatulong siya now para sa case ni Tatay Digong, yan lang muna ang isipin natin. Correct, okay, ngayon, marami dito ayaw kay Imee. Wala akong pake, kung ayaw niyo okay lang. Walang problema, okay? Magkakaproblema tayo kung gusto niyo, galit kayo kay Imee, tapos gusto niyo, aaway-awayan din namin. Okay? Yun, doon tayo magkakaroon ng problema. Marami dito parang, hindi, observe lang tayo, tingnan lang natin kung anong magagawa niya. Kasi naman talaga yung pinaka-reasonable na approach eh. 'Di ba? You make her work, you make her do her thing, and then, if she's useful for the cause, then, okay, 'di ba? Maraming ganun. Marami dito, convinced na sila na, okay, pinagkakatiwalaan siya ni Inday, ganyan-ganyan. This is a very critical issue, pero may mga ginagampanan si Inday, si Imee na inaayunan ni Inday. 'Di ba? So, we trust Inday. Ganyan. So ngayon, magkakaroon kasi tayo ng problema when your hatefulness on Senator Imee would actually make Inday look stupid, like she doesn't know what she's doing. I think doon tayo nagkakaroon ng mga conflict. Kasi kung ang feeling ng mga anti-Imee, hindi, Imee, no, ganyan, no forever kina Imee, talaga, ganito siya, ganyan. At yung hatefulness nyo kay Imee, hindi na rin nagsisit well doon sa ibang mga tao na nagtitiwala kay Inday. Whether you like it or not, that is the inevitable consequence ng hatefulness nyo kay Imee. Kaya nga ako, hindi ko naman kinukonvince lahat ng tao na gustuhin nyo si Imee eh. But what I am calling for is that you leave a space kasi yung hatefulness ninyo kay Imee, ang tinatamaan niyan, hindi naman si Imee, si Inday. Ganon. And that is something that I had been saying again and again. Okay? Yan, hindi ko maintindihan na parang, ano ba yung unreasonable dun? Bakit meron ng, ay si Joey, ganyan-ganyan, ay ano na siya, member na siya ng self-promotion team ni ano, ganyan-ganyan, ay ganito, hindi siya totoong DDS, ganyan. Hindi siya totoong DDS, ganyan-ganyan. Ayun. So, hindi ko magets, yun hindi ko magets. Ngayon, magkakaroon tayo ng problema, especially if you're going to make a content about me na maling-mali naman. Kasi, etong si Banat Bay, ang ginawa niya, gumawa siya ng content na kinontent niya ako, okay? Andun yung, ano yun eh, sinend lang sa kanya. Kaya ako nag-visit dito kay Banat Bay eh. Kasi nung sinend dun sa wall niya, sabi niya, ay sayang hindi ma-share, ganyan-ganyan. Nakakatawag, gusto ko sanang i-share kaso sayang hindi ma-share, ganyan-ganyan. But eventually, shinare pa rin niya. So, ibig sabihin, nahirapan ka na nga eh, hindi mo na nga, nakita mo na nga, natawa ka na nga eh, ganyan-ganyan. Ayaw mo na nga i-share. Pero, nevertheless, shinare mo pa rin. So, ibig sabihin, in-effortan mo yan. In-effortan mo yan. Pagkatapos, pinost mo yung content that make it look like na as if dinidebunk ako ni Inday Sara. 'Di ba? I don't think that is nice, Byron. That is not nice. Mali ka dun. Maling-mali ka dun. Ngayon kasi ang problema, dahil pinalagan kita, tapos sasabihin mo na, naku, grabe, galit na galit naman, hindi naman ako nang-aaway, ganyan-ganyan. Actually, this is not really about yung yung kumbaga parang hindi to away bata. Ang sinasabi ko dito, mali ka. Kasi, anong nakakatawa? Ba't ka natatawa? Doon sa kaprangkahan ni Inday. Eh, yung kaprangkahan ni Inday, it has nothing to do with what I said. Pero pinagtabi mo. 'Di ba? So what is your intention? At natatawa ka pa. Eh ngayon, sinabi ni Banat Bay na hindi naman daw niya intensyon na makipag-away. So hindi mo intensyon makipag-away, pero you're going to do something that is very, very detrimental to me, and you do not care. Eh may problema tayo dyan. Kasi hindi ganun ang reasonable na tao. You're becoming unreasonable. 'Di ba? You're becoming unreasonable. Eh pagkatapos, alam ko naman, no, yung mga ganyang klaseng mga content creator, you know, kung gusto niyo mag-content, di mag-content kayo. Sabihin niyo lang, kailangan niyo lang for the views. 'Di ba? Ano ba naman 'yun? Ano ba naman 'yun? Sabihin niyo lang, "De, Joey, for the views lang." 'Di ba? Eh di naintindihan ko.
But that's not the ano 'no, but, you know, ang problem kasi magpo-post-post ka ng ganyan, for you, it doesn't mean anything. But of course, hindi lang naman ikaw yung makakakita niyan, eh. Nakikita ko rin. At yung nakikita ko, mali yung ginawa mo, mali yung pagkakaintindi mo, 'di ba? And probably for you, it doesn't mean anything. Probably for you, natatawa ka lang kasi nga hindi mo naman naiintindihan kung ano yung totoong ibig sabihin ng role in the case. At hindi mo rin naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng collaboration. 'Di ba? So, tatawa ka lang, 'di ba? You know, you tell me na, and then, for the views lang, Joe, huwag ka for the views lang. Ganyan, ganyan. Walang problema sa akin yun. Kung yun lang rin pala ang ano, layunin, 'di ba? Mas maraming kumikita sa content ko, mas okay sa akin. Hindi ako madamot. Yung iba nga nag-a-upload lang ng content ko, re-upload as it is eh. And they're getting money out of it. And I don't care. 'Di ba? But yung ipo-post kong gano'n, pagkatapos hindi naman pala niya naintindihan. Sabi niya, hindi na, well, to be fair kay Banat, sabi niya hindi naman daw siya nang-aaway. So it looks like he doesn't really understand what he's posting about. Oh, yun lang pala yun. So ngayon, ayun nga, gets na gets ko na ikaw post ka ng post ng mga bagay na hindi mo naiintindihan at gagawin mo pang 1 hour content. Okay? So yun lang yan. 'Di ba? Anyway, tsaka di naman ikaw nakapansin dati na may umaakyat. Tsaka di lang naman ikaw nakakapansin, dati pa may mga umaakyat na binabanggit yun, 'di ba? Oo. Joey, sigaw ka ng palipad. Ayun. So, yun lang yun. Yun lang yun. Ayun, eh, pagkatapos actually ina-attack ako nung mga rabid na supporters ni Ban. Pini-PM-PM ako na parang, "Hoy, ang tawag dito, legend yan, ba't mo inaaway, ganyan-ganyan, eme-eme, ganyan-ganyan." I know Banat Bay doesn't like Amy Marcos ever since. I know that. I know that for a fact. Nag-usap kami niyan harapan, dating-dati pa. 'Di ba? At sinabi ko kay Banat Bay, that's not how I do my politics. For me, dapat result dapat. Ang nakakabwisit lang kasi yung parang ano 'no, to insult me because you cannot answer on my rebuttal about collaboration, and because you cannot answer on my rebuttal on, ano 'no, yung ano ba ibig sabihin ng role in the case, ano bang ibig sabihin ng role in different capacity, ano bang ibig sabihin ng, collaboration, ganyan, ganyan. Because you cannot rebut me on that. Wala pang sumasagot sa'kin yan, eh. May sumagot na ba diyan? I already posted my answer. Sinagot niyo na ba ako ng matino diyan? 'Di ba? I even posted the question immediately na tingin mo bakit papayag si Inday Sara na sasama si Amy Marcos sa The Hague kung wala lang, 'di ba? Kung hindi siya useful, ba't pa siya dadaring dun, 'di ba? Si Inday, meron din siyang interview kahapon sa ano 'no, I think kahapon or the other day, na sinabi niya na, "Oh, nag-usap nga kami, ganyan, ganyan. In fact, sinabi ko nakausap niya sa telepono si PRRD prior, lahat ng mga nasabi niya sa telepono, sinabi niya ulit nung nagkita sila. Like for example, yung submission ni Senator Amy sa ombudsman ng ng kanyang report sa ano yun, yung sa kanyang Committee on Foreign Relations sa pagkidnap sa kanya, ganyan-ganyan. Pagkatapos, yun nga, may mga ano-ano sila, mga kinembot sila. And then Inday said that PRRD wanted to talk nga sana raw to Senator Amy kasi hindi pumayag yung ICC. Why did you not see those kind of pronouncements of Inday? Pagkatapos, matatawa ka sa isang isolated event. Naku, may problema tayo. Pagka natatawa-tawa ka na lang sa isang bagay na parang, ay, ito nakakatawa, sige, tawa tayo. 'Di ba? Dapat nag-iisip, dapat tinitingnan lahat ng aspect, dapat pinakikinggan yung buong interview, gano'n. Para hindi tayo nasasabihan ng mababa ang comprehension, ayan. And then, you know, dito naman yung sa mga galit na galit sa'kin dahil kinontra ko si Banat Bay at sinagot ko siya, pasensya na kayo kasi kinontent ako, eh. Sabi ko nga, matagal ko ng alam, matagal na kaming nakapag-usap ni Banat na hindi siya maka-eye me, and I don't care. I still respect him as he is. Okay? Wala akong problema dun. Wala akong intensyon na baguhin ang paniniwala niya. Okay? Kaya nga kahit maraming bagay ako na hindi na nag-a-agree na sinasabi niya, hindi ko siya pinapakialaman eh. 'Di ba? So do not fault me from reacting doon sa content niya. Dahil yung content niya, hindi niya naiintindihan na pinagmumukha niya akong tanga doon sa content niya. Eh ang problema nga, hindi kasi naiintindihan ni Banat ba yun? Inamin naman niya, hindi raw siya nang-aaway. O so ibig sabihin, hindi siya nang-aaway, hindi lang talaga niya naiintindihan na pinagmukha niya akong tanga dun sa content niya. Ayun. 'Di ba?
Gano'n lang kasimple. Ayun. Napansin ko lately title ng video niya parang clickbait siya, shows desperation for viewers of vlog niya. Yun nga sabi ko nga eh, kung sabihan lang, kung piniem lang sana niya ako na Joey for clickbait lang to ha, ganyan. I could have understand. Eh, kailangan mong pera, di gusto mo, clickbait. Eh, wala problema, di sige. 'Di ba? Kahit pa magmukha kang tanga doon sa content mo, sige lang, okay lang. Putya, iba nga binabash ako sa buong content nila, hinahayaan ko lang eh. 'Di ba? Pero yung ganito, 'di ba, parang paalam ka rin, 'di ba? Paalam ka rin. Kung ganyan pala gusto mong gawin, paalam ka rin. Ayan, ayun lang. Yun lang. Pansin ko, ibang DDS vloggers tinitira ka, Joey. Eh, hindi mo naman sila inaano, kundi focus ka lang sa politics as issue, saka kung anong crime tatanggapin ni Imee, saka anong crime tanggapin si Imee while DDS ka, eh si Sarah tanggap si Imee. Ayun. Ayun nga kasi parang yung iba kasi the trauma is speaking, gano'n. Kaya nga sabi ko, ah, o traumatized kayo kay Imee, galit kayo kay Imee, hindi niyo siya matanggap. Okay, fine, walang problema. Okay? Ayaw ninyo na i-take ito into a more reasonable, more i-approach itong issue na 'to in more rational way. Eh, bahala kayo, 'yan ang trip ninyo, 'di ba? 'Yan ang trip ninyo. Pero magkakaproblema tayo kapagka yung hatefulness ninyo is already affecting Inday Sara. If you are actually making Inday Sara look stupid, dun tayo magkakagulo. Dun tayo magkakagulo, 'di ba? Dun tayo magkakaproblema. Kaya yung mga ganyan, syempre hindi rin nagsi-sit well dun sa iba na talagang solid Sara supporter, 'di ba? Hindi lang naman ako yan eh. Biruin mo ikaw, you're supporting Inday Sara wholeheartedly. You trust her decisions, you trust her judgment. Pagkatapos merong ganyan ng ganyan sa tabi, 'di ba? And yung mga tao rin na I think no, parang sa akin it is just so wrong to parang dahil hindi niyo masagot yung mga argumento ng ibang tao, sasabihin niyo, "Bakit DDS ba yan? Kailan ba yan naging DDS? Kailan ba yan naging ganito naman yan dati, ganyan-ganyan, eme-eme," mga gano'n. Kagaya yung mga naghahanap ng post ko noong 2016, hindi pa po ako vlogger noong 2016, okay? Hindi pa po ako vlogger noong 2016. Nag-start lang po ako mag-vlog 2021, pandemic. So wag po kayong maghanap ng post ko noong 2016, wala kayong makikita. Huwag kayong tanga. Ayan, okay? So yun yun. At saka yung kumbaga parang this is not ano 'no, in politics, wala siyang parang, "Ay ikaw yung pinakauna. Ikaw ba ang sinaunang DDS?" Ganyan, yung mga gano'n. People are respected because of their consistency. SAS is getting a lot of respect from different direction, not only sa mga Duterte side ano, kahit dun sa mga hindi rin agree sa mga pinagsasabi ni SAS. Kasi she's been consistent with her stand. In politics po, doon po na-earn ang trust at respect. Had you been consistent with your advocacy? Yun lang po ang importante sa politics, wala nang iba. Hindi po ito fraternity na merong seniority, okay? Hindi po ito fraternity na merong seniority, ganyan, okay? Ayun lang. Sabi ni na may naburaot ka ba na Duterte supporter? Baka wala pa. What do you mean tay na naburaot ko na Duterte supporter? Duda ako diyan, may nabayaran na PDP para i-endorse si Imee, like what? Kung talagang kakampi ka, why the fuck would you say that? Yeah, I do not agree dun sa mga ganong kembot niya, pero I mean parang for me hindi na rin importante na i-criticize ko pa yun openly, 'di ba? Hindi na rin importante na i-criticize ko yun openly. If I am a kind of person who would like to take advantage of any possible clout, okay? Of any possible clout, edi siyempre lahat ng parang sinabing mali ni Banat Bay, re-reactan ko na, 'di ba? Ang problema lang naman sa akin, I mean, I am not other I am not like any other content creator. 'Di ba? Hindi ako makikipag ano sa'yo because I also want clout. No. Ang tagal-tagal na ng YouTube channel ko hindi kita pinapakialaman. 'Di ba? Hindi kita pinapakialaman, hindi kita tina-topic. Even if disagree ako sa napakaraming mong sinasabi, 'di ba? So ako na siguro yung content creator na pinaka-less sa clout chasing. Hindi nga ako marunong mag-clout chase, eh,
'Di ba? I'm not saying it's wrong, no? Yung ibang mga content creator kasi, they are very good at that, eh. Yung name-measure talaga nila na parang, "Ay, ito ang pag-uusapan namin kasi hot 'tong topic na 'to," ganyan, ganyan. Yung sensitive sila sa gano'n, and I think may ano yan, eh, parang yung, ang tawag nga nila diyan yung parang, nose for the news, gano'n. Yung sa journalism, 'di ba? Yun yung sinasabi nila, nose for the news, na parang magstorya ka dun sa mga bagay na interesante para sa mga tao. And I have to say, ako talaga, hindi gano'n yung pag-follow ko sa kung ano yung mga gusto kong i-content, okey? Fina-follow ko talaga yung sarili ko, sa kino-content ko yung mga bagay na I felt is worthy to talk about, gano'n. It's not the best trait, hindi ko sinasabi na mas mabuti ako kaysa sa kanila, ganyan, ganyan. Kasi sa totoo lang, that will really allow you to grow, yung YouTube channel mo, mas mag-i-improve, mas mag-aano, ganyan, kung mas magaling kang makiramdam sa mga gano'ng-gano'ng bagay, ganyan. Ayun, kasi hindi nga ako gano'n, hindi hindi ako magaling sa mga gano'ng etyos. I would always think of my topic as something na, "Ay, mukhang dapat pag-usapan 'to, ganyan." So, kahit hindi interesado dun sa iba na topic, ita-topic ko. Kasi parang I feel that it is important, 'di ba? Ayun, yun lang. Gusto niya kasi i-recognize siya na isa siya sa original na DDS supporter. Well, sa'kin kasi ang mga nire-recognize ko sa politics and those that I really respect are the ones who would actually contribute to my political, to my political position, gano'n. We are in a I am a political content creator. So, para sa'kin, ang importante sa'kin ng mga nilalang, 'di ba, at yung mga taong irerespeto ko ay yung mga tao na may contribution sa opinyon ko, gano'n. Ayun. Sabi ni Filipino Leaks, unique kasi ang approach ni Miss Joey, not necessarily chasing after what's trending or what may go viral. Ayun na nga, 'di ba? Hindi naman siguro bayaran si Banat Bay, sobra lang righteous parang kakamping, sabi ni sa'kin hindi na yun issue, yung sa kanya, nasa showbiz na si Banat Bay, PR ang world niya, na public relations ang world niya. So parang sa'kin, hindi yun issue, hindi yun issue. Yun ang mundo niya, ever since, gano'n. So parang hindi na dapat pinag-uusapan yan, gano'n. Ang sa'kin yung content lang, ano yung value, ba't mo ko dinamay diyan sa content mo, parehas pinagmukha mo kung dine-debunk ni Inday Sara, ayan. So sa'kin, maling-mali yun, maling-mali yun. Ayan, sabi ni Flor de Lis, ganyan talaga 'pag puno na ang sagana ang bunga binabato, go lang ng go Miss Joey, ayun. So yun lang, yun lang. Ano pa bang mga dapat nating pag-usapan? Well, meron pala akong isang isang gusto rin na i-highlight ngayong gabi. Kasi 'di ba tina-try nila na i-disqualify yung Duterte Youth, tina-try nilang ah, isang personalidad na sobrang-sobrang consistent about the fight against CPP, NPA, NDF at saka yung recruitment ng mga bata. Yung Duterte Youth Party List, si Ronald Cardema, ayan. Isa sila sa talagang very fierce talaga na labanan yung recruitment at yung mga yung pagkukumbinse dun sa mga bata na umakyat ng bundok, maging NPA combatant, ganyan-ganyan. Ito, kung wala ka na buraot, hindi ka tunay na DDS. Grabe siya. Ganun ba yun? Ang pangit naman. Ayun. Ang concern ko lang kasi ang bilis mong mag-judge ng bobo at tanga ang isang tao kapag hindi sumasang-ayon sa'yo, sabi ni Aling Toyang. Hindi po ako mabilis mag-judge, Aling Toyang, ng 'pag nagsasabi po ako ng bobo at tanga, malamang sa malamang meron ka na pong ginawang katangahan or kabobohan. So, hindi po 'yan totoo. Ayun. 'Pag ikaw po pagka ikaw po may ginawa kang katangahan or kabobohan, do'n ka po nagja-judge. Hindi ko po judge yung wala pang ginagawa. So, hindi po ako mabilis. Kailangan may gawin ka po muna na kabobohan or katangahan bago ko po kita i-judge. Ayun. Kapag feeling niyo 'di kayo bobo at tanga, makipagdebate kayo kay Joey Akyat, sabi ni Howmen. Ayun, puwede naman makipag-usap, correct. Ayun, kinokonsente kasi ng Kabataan Party List ang rape sa hanay nila, pero galit sila sa rape jokes ni PRRD. Tapos 'pag sumigaw ang baho nila, oo nga, eto nga, kasi yung isang account na Maria Clara ang pangalan, teka lang ha, wait, wait, wait. Maria Clara. Ayan, Maria Cara, ayan. So meron siyang picture meron siyang profile picture, ayan. Ang dami niya ng post about this, Ayan, sabi niya,
COMELEC, hindi lang sexual na abuso ang pinagdaanan ko sa Kabataan Party List. Pinagtawanan at binaliwala nila yung karanasan ko tapos ngayon ay binabantaan ako ng ganito. From 2023 to 2025, magkakaibang kaso ang bumaboy sa pagkababae ko sa hanay na yan. 3 lider kabataan na magkakaibang tao. Grabe 'no? Sa tindi ng trauma ng unang kaso, ni hindi sila nagpaabot ng kahit anong tulong medikal. Ganoon din sa pangalawang kaso, mental health support na bare minimum wala talaga. Puro lang sila sabi na dadalhin nila ako sa mental health professional, wala namang natuloy. Hanggang mangyari na yung pangatlo. I think she's referring to the third rape ano. Mag-isang linggo pa bago nila ako bigyan ng tulong para sa mental health ko tapos nung napa-check hindi nila inisikaso yung gamot na nireseta sa akin ng psychiatrist ko. So wala rin. Kahit ganoon kasalimuot yung nangyari, nagpatuloy akong magtrabaho, pero hindi lang 2 kasama yung nanigaw sa akin kapag galit sila. Minumura pa ako at inaambahang susuntukin. Paulit-ulit ito nangyari. Ilang beses ko iniyak at ikinadurog. Tiniis ko iyon lahat para sa prinsipyo at politika hanggang sa maramdaman ko na parang may mali. Bago nila ako abandonahin, sinikap ko na layasan sila dahil takot na takot ako sa kanila at galit na galit. Wala akong tulog ngayon at hindi matahimik kakaisip. Kayanin ko man mabuhay hanggang sa sunod na mga buwan o hindi, imbestigahan ninyo sana 'tong party list na 'to. Sasampahan ko ito ng kaso sa ahensya ninyo, kung hindi ko man kayanin ipapaubaya ko ang lahat ng pagpapapanagot sa mga taong naniniwala pa sa hustisya gamit ang lahat ng sentimyento ko sa internet. Ang bata niya, ang bata-bata niya, ayun. And I think 'no, ito yung isa sa mga reason kung bakit ay nakita niyo ba? Nakita niyo ba yung wait lang, ayan yung mga post niya. Alam niyo hindi ko rin maintindihan 'yan, kasi 'di ba si Ivy Corpin, um, nag-appear din siya sa Senate before, eh, nagkuwento rin siya tungkol dun sa kung paano siya kinahasa sa bundok. Tapos yun nga kasi kumbaga parang ang nangyayari, para hindi na lang tsorbahin yung isang babae na kasama nila dun ng ibang mga lalaki, shoshyotain na lang, ijojowain na lang ng isang member. So magiging asawa na lang niya yung abuser niya, gano'n. 'Di ba parang may mga gano'n pang kuwento. Ta's wala bakit what do these people do not understand about consent? Eh, 'di ba supposedly ito nga yung mga ano, eh, careful about sa mga gano'ng bagay, 'di ba? Dapat consented, 'pag ayaw, ayaw, 'di ba? Pero meron raw kasi talagang parang ini-inculcate sa kanila na it's part of their duty, it's part of their ano. Sabi ni Beba Biem, siya yung binabanggit ni Ka Eric, grabe walang aksyon ng mga grupo ng mga human rights activist kuno kasi kapwa nila ang sangkot, correct. Pagkatapos meron pa, eh, parang meron pa siyang ano dito, meron pa siyang, 'di ba nag-come out nga siya, nag-ano siya, sinabi niya na yung storya niya. Asan na ba yun? Yung parang piniem sa kanya na, asan na ba yun? Ayan, ayan, ito yung sabi niya, "Huwag kayong maniwala diyan, tipikal na dutae, linyahan, bayaran ng pasistang idolo niya, halatang walang hiya 'to, gagawa talaga ng paraan para makadutae, para siraan ang progresibong partido. Wala kang prinsipyo, lols, burges ka, traidor sa sarili mong uri," sabi nung Eugene Lee nung nagsasalita siya about ano 'no, nagsasalita siya about dun sa experience niya. Ang grabe, tangina, 'tong Kabataan Party List na 'to, kayo pa yung supposedly progressive dapat, eh. Yung crime na nangyari sa kanya is very personal. At of all people, kayo dapat ang nakakaalam ng mga ganyang klaseng testimonya ng mga babae na sila ay ginahasa. Pagkatapos iga-gaslight niyo lang, "Hindi, ganyan, supporter ni Duterte yan kasi ganyan." Tangina, sobrang nakakadiri. Let's make that viral po na i-share ko sa page ng DYP. Yes, please, please.
At sabihin ninyo dun sa mga anak ninyo, sa mga 'wag na 'wag kayong sasali diyan sa mga grupong 'yan. Kabataan Party List, Gabriela at yung iba pang mga sympathetic sa ano, sympathetic sa causes ng CPP, NPA, NDF. Gagawin lang kayong parausan ng mga commander diyan, lalo na sa mga anak niyong babae. Natatawa ako na naaaway kay ate girl, I mean nakikisimpatya pa tayo sa kanya pero siya mismo ang may ayaw sa mga DDS kaloka, gano'n. Ayun, grabe 'no? Ayun lang, ayun. Mukhang hindi siya DDS, eh. Mukhang hindi DDS 'tong babaeng 'to, eh. Kasi ganito niya i-address si Inday, oh. Ganito niya i-address si Inday, "Madam impeached VP Inday Sara." Ayan, oh, "Prosecute Duterte now." Ayun. Well, it doesn't matter if you are ano 'no, if you are abused, sexually abused by your commanders in Kabataan Party List, you should stand up. Hindi mo kailangang kumampi kay Inday Sara para tumayo ka sa ganyan, 'di ba? Woke siya, Miss Joey, it looks like it nga, mm. Yung palang reklamo niya yung parang yung sa mental health, yung pino-point out niya sa mental health. Yan mukhang parang, mukhang ano, borderline kakamping yata yan si Maria Clara, oo. Ayaw niya kay Sara, ayun lang. Pero nevertheless, hindi naman kailangan na nandun si PRRD para ma-disqualify ang Kabataan Party List. May nagrereklamo sa inyo na ginahasa niyo na miyembro. Putang ina niyo pagkatapos meron kayong party list sa Kongreso, 'di ba? Tapos meron kayong ano, merong ayan na nagsasalita, o ginahasa niyo daw, oh. At dapat sa mga ganitong bagay kung nagsisinungaling si ate girl, 'di ba, o di i-settle natin. Pero ganyan nagsasalita, may mukha. Paulit-ulit yung post niya, nire-reiterate niya ng bonggang-bongga. COMELEC should do something about this. Kasi yung pinagbibintangan niya may hawak na kapangyarihan sa Kongreso, ilang seats pa yata ang makukuha, 'di ba? Yun ang pinoprotektahan natin kahit sabihan tayo ng yun ang pinoprotektahan natin kahit sinasabihan tayo ng bobo. Correct, correct. Ayun, nakakaloka lang, ayan.